Eksklusibo! Apat na lalaking sinasabing nagpapatok ng baril sa Pampanga, nakasagupan ng PNP, lahat patay! Prosecution of name, umasa nga harap si Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Lagay ng panahon sa mga susunod na oras ng araw, alamin sa Panahon Watch. Kapulisan ng Cavite City, muling nagbantay sa Maloroas Elementary School. At sa Metro Chica, Billy Crawford, nagwagi sa Mass Singer Branch. Masabay ng pag-aabuso ng mga ang isang biktima ay nagdating sakay ng bisiklet. Ayon sa ulat ni Polis Major Paul Valencia, nakapiit na ang magasuspek habang hinihanda. Noong Sabado de Gloria ng umaga. Noong Sabado, lumalay ang labas sa Magandang gabi po Metro Manila at mag-aaral. Ito ang Metro Balita. Nakbabantay at nakbabalita ng marangal sa paaralan. Sa ngalan po ni Christine Sulat, ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Cabayaon. Ako naman po si Selina Asmara. Mga kakampos, pasintabi po sa mga naghahaponan, apat na lalaking sinasabi ang manong nagpapatok ng baril na kasagupan ng PNP sa Pampanga. Lahat ng suspect patay! Narito po ang aking eksklusibong report. Patay na ang apat na individual na nakasagupa ng mga polis sa isang shootout sa Pampanga ayon sa Philippine National Police o PNP ditong Lunes, Hunyo 29, 2026. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Ray Co, nagsimula ang shootout nang rumesponde ang pulisya sa report ng mga concerned citizen tungkol sa umano'y walang pakundangang pamamaril ng grupo sa isang liblib na lugar sa bayan ng Arayat sa lalawigan ng Pampanga habang nasa impluwensya ng alak nitong nakaraan lamang na Sabado. Binanggit niya na isa pa lamang sa mga napatay na suspect ang nakilala sa ngayon na isang alias Ka Arlet, isang 50 anyos na lalaki at residente ng Arayat. Ang iba pa mga suspect na napatay sa enkwentro ay isang 35 anyos na lalaki at dalawang 50 anyos na lalaki na pawang mga residente rin ng Arayat. Samantala, prosecution team umaasang haharap si Pepe Sara sa impeachment trial. Umaasa ang prosecution team na tutuparin ni Vice President Sara Duterte ang pangako umano nito at ang kanyang abogado na haharap sa impeachment court upang idepensa ang sarili sa magkakasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay prosecution spokesman at Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adiong, na mismong ang mag-aabogado umano ang pangalawang pangulo ang nagsabi na kung kinakailangan ay haharap ito sa impeachment court. Dahil dito, sinabi ni Adiong na umaasa ang maga ito na haharap ang personal si Duterte para personal nitong masagot ang magkakaso laban sa impeachment court at para ipakita sa sambayan ng Pilipino na nirerespeto nito ang constitutional process ng impeachment. Nung unang sampahan din aniya ang impeachment case si Duterte ay sinabi nito na gusto niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niya ang bloodbath kaya ito na aniya ang pagkakataon niya para gawin ito. Panahon Watch! Campus Watch Weather. Tapat na paglilingkod ng Campus Watch. Samantala po mga kakampos ay ating kumustahin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw o oras. Sa Luzon, mananatiling maaliwalas pa rin ang panahon sa mga susunod na oras hanggang sa ating gabi o susunod na araw pero maganda pa rin para sa mga posibleng pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman ay asahan ang mga posibleng pag-ulan. Mananatili pa rin maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at muli ay pagandaan pa rin ang mga posibleng pag-ulan, pagkulob o pagkidlat. Samantala sa lagay ng trapiko kanina sa junction ng Noveleta ay nanatiling mabigat ang trapiko o dali ng trapiko hanggang kaninang alas 5 ng hapon oras dito sa Pilipinas. Sa daanan papuntang Cavite City ay nanatiling ipit pa rin ang ilang sasakyan dahil sa pagpapatuloy na konstruksyon ng panibagong flyover na magkokonekta sa Cavitex at Noveleta sa pagitan ng Noveleta at bayan ng Cavite. Susunod, kapulisan ng Cavite City muling nagbantay sa Maloroas Elementary School. At sa Metro Chica, Billy Crawford nagwagi sa Mass Singer Branch. Lahat ng yan sa pagbabalik
ng Metro Balita. Mga kakampos, kapulisan ng Cavite City muling nagbantay sa Manuel Rojas Elementary School. Kaninang alas 12 ng tanghali, nagsagawa ng police visibility at pamamahagi ng mga flyers sa mga pag-aaral sa paaralang elementarya ng Manuel Rojas sa lungsod ng Cavite upang palakasin ang police visibility sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Socrates Jaca at ng mga tauhan ng Cavite City Police. Layunin nito na palakasin ang police visibility, maiwasan ang mga aktibidad ng labag sa batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng komunidad at naturang paaralan. Wala namang nakikitang banta ng krimen sa naturang paaralan base sa mga aktibidad ng mga mag-aaral ng naturang paaralan. Sa Metro Chica, Billy Crawford nakuwagi sama singer France. Ginampanan ng Pilipinong entertainer ang papel ng Dedon kay Olane sa buong palabas. Hinawit naman ni Billy ang Beat It ni Michael Jackson sa katapusan. Pinasalamatan niya ang pamilya ang The Masked Singer sa paglilihim sa kanya sa loob ng isang buong buwan. Pati na rin ang magataga disenyo ang kasuotan para sa kanilang pasensya at magapaksa sa ayos na kanilang ginawa. Ang Masked Singer ay isang palabas na pangkompetisyon kung saan ang magakilalang tao ay kumakanta ng nakasuot ng kostume at itinatago ang kanilang magapakakakilanlan. Nauna nang nanalo si Billy sa Dancing with the Stars France noong taong 2022. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa dapat lawas ng Metro Manila. Pinakakatiwalaan at maasahang bantay ang kabihasnan. Para sa iba pa mga balita ay bumisita po sa campuswatchphilippines.mystrikingly.com o email kami sa campuswatchofficial@gmail.com. Napapakinggan rin po tayo sa DZMO sa Cavite at DZOM sa Maynila tuwing Lunes hanggang Biyernes. Muli po sa ngalan po ni Kristen Sulat, ito po ang inyong likod, Arkin Kabuyaon. Ito naman po si Selina Asmara. Ito po ang Campus Watch. Tapat na balitang pampaaralan, tapat na balitang pambayan, tapat sa pinaglilingkuran, tapat na paglilingkod lamang po. Ito po ang mga balita sa loob at labas ng kabihasnan, Metro Balita. Balita.